God bless po. At mga kapatid, yung ating guest ay nandito na. So, gusto ko pong ipakilala sa inyo, ito po ay isang dayuhan din dito po sa sa Pilipinas po. At nagdiwala po siya sa ating bansa at sa ating business. At siya po ay dating employee ng isang hotel at gasoline station. At dito po sa Crowd 1, ngayon ay siya po ay Manager 1. So, gusto ko pong i-welcome po natin si Coach Precious Promise. Okay, so good morning everyone. Magandang umaga sa atin lahat. Thank you so much, Coach Lovely Rose, for that wonderful introduction. And thank you, Coach Atia, for inviting me here. Okay, so it's nice to be back once again. No, maraming salamat po sa inyo. No, okay, so once again, I would like to welcome our 65 million participants. No, so at sa lahat na hindi pa nakakilala po sa akin po, bago po ako mag-umpisa po, ipakilala mo na ako ang aking sarili. So ako po si Precious Promise po, taga Imo State, Nigeria. No. Pero nandito po ako sa Philippines at 5 years na po ako dito. Okay? At bago po ako nagraduan po, marami po ako pinagdaanan sa buhay, no? So alam natin po, wala po madali sa buhay po. Hindi po madali ang buhay. Kaya po kailangan po tayo kumayod na mayos para makarating po tayo sa ating mga pangarap. Okay po, dito po ako para magkwento po ako kung anong nangyari sa buhay ko po bago mag-crowd 1 at currently sa crowd 1 po kung ano po ginagawa ko. Okay? So, sana po marami po tayo makuha po o marami po tayo matutunan po sa aking kwento. Okay? So po, dati po sa Nigeria po, like, wala po akong okay, meron akong 5 kapatid. Okay, so 5 kami magkapatid at saka lahat po ng kapatid ko po nag-aral. So after ng high school ko po, sabi na mga magulang ko, Precious, mag-aral ka sa university o college. Sabi ko, hindi, ayoko. Sabi ko sa kanila, gusto ko muna kumita para kung sakali nasa school ako, hindi ko na kayo maabala. Kasi po, marami akong gusto sa buhay. Masyado po ako materialistic, so ayoko ma-istorbo ng ibang tao na kung anong nangangailangan. Okay? So sabi ko sa nanay ko, okay po naman ako, gusto ko po kumita muna. Yung mga kapatid ko po, sila po muna mag-aral. No? Nanay ko ayaw, hindi nakikinig sa akin. Ako din, masyadong matigas ang ulo ko. So yung ginawa ko pa is, hanap ako ng trabaho po sa isang hotel. Okay? Itong hotel po, naging service crew po ako doon sa bar. Okay? So, at after ilang buwan po, nag-resign po ako na hindi ako nagpaalam. Okay? That's auto resignation. Umuwi ako isang araw, hindi ako bumalik sa trabaho. Bakit po? Kasi po, yung mga customer po dyan, hindi po sila nagbabayad sa mga bills nila. Ako nagsusyuda. So, ibig sabihin, sa katapusan ng buwan, wala akong sweldo. Tinatanggap, nagtatrabaho ako na walang sweldo. Anong tawag dyan? Voluntary organization. Okay? So, nag-resign po ako dahil sa mga customers na pasaway at sa amin manager noon. No, hindi ko maintindihan yung manager dyan. Okay? So, kaya po nag-resign po ako at naghanap po ako at trabaho uli sa gasolina station. Itong gasolina station, maganda naman, mabuti mga tao dyan, mabait mga tao dyan, kaso mahirap din. Okay, naging supervisor po ako dyan, yung tipong wala po akong oras para sa aking sarili, no? Umaga po ako pumapasok, gabing-gabi ako uuwi, araw-araw walang off. Yung mga damit ko, bahong pa, wala akong oras para maglaba. Okay? So, imagine, supervisor po ako dyan. Ako po nagwawalis dyan sa gasolina station na yan. Pag may delivery, ako po akyatan ke baba. Sobrang napakahirap, no? Sobrang risky. Sobrang risk. Masyado po yan risky.
No, paano kung isang araw masunog ako dyan? Okay, pero hindi. No, so nakakatakot. No? So, after ilang buwan man, nag-resign po ako uli. Gusto ko magnegosyo. Ayun, wala akong pera. Nagtrabaho ako, pero pag kumita na ako, pag may sweldo ako, yung kinabukasan, wala na. Masaya lang ako yung araw ng sweldo, pero yung kinabukasan, wala ng pera. So, gusto ko magnegosyo, wala akong pera. So, yung ginawa ko ba, ayoko din mautang para sa magnegosyo, no? Kasi hindi ko alam kung anong negosyo ang gagawin ko din. So, yung ginawa ko is bumili ako ng timba. So, umpisa ko ng car wash na mano-mano. Timba lang meron ako, walang machine. Timba, tsaka basahan, at tabo. So, yun ang ginagamit ko. Wala akong pwesto, dyan lang ako sa tabi ng kanal. So, minsan doon ako sa loob ng kanal nag-wash ng mga motor kasi yung mga kanal doon sa Nigeria, sobrang laki. Okay. So, yun po ginagawa ko noon. At nanay ko po, galit na galit, inis na inis sa akin. Sabi niya, parang pagkita niyo ako noon po, para akong walang magulang. So, nanay ko sabi niya, Precious, tigilan mo yan ginagawa mo. Ako sabi, ayaw mo na. Okay, okay naman ako dito. Pero sa akin, patay na patay talaga ako. Sobrang init. Araw-araw may sugat talaga sa kamay ko. Pero bakit ko ba ginagawa yan? Gusto ko pa pahirapan muna sarili ko. Kasi alam ko po, at the end of the day, someday, sometime, hindi ko na makasama. Hindi ko makita ang mga magulang ko. So, yun po ginagawa ko at gusto ko po tumulong sa kanila. No? So, along the line po, na ginagawa ko po yung car wash, no? Meron po nag-message sa akin, isang kaibigan ko po, Nigerian po siya, no? Pero napunta na siya dito po sa Philippines noon. At nag-aral po siya dito. Sabi niya, Precious, mag-aral ka dito. Sabi ko, puro kayo aral, hayaan mo muna ako. Ano pa meron dyan? So sabi niya, punta ka muna dito. Madali lang ang educational system dito, hindi ganun kahirap. So, pumunta lang ako dito sa Philippines, hindi po para sa aral talaga. Pumunta lang po ako dito dahil sa isang movie na pinanood ko po noong bata pa ako. Ito movie Mara and Clara, okay? Dahil sa movie na to, napunta ako sa Philippines at gustong-gusto ko makita si Mara and Clara, pero it's so disappointing na hanggang ngayon, hindi ko po sila nakita. At saka sabi na, matanda na sila ngayon. So, sige lang. Okay? Tuloy pa rin ang buhay. Okay. So, napunta ako sa Philippines 2017. Doon po ako sa La Union. Nag-aral po ako doon. Pero kahit isang araw, wala ako sa focus sa school talaga. No? Sa isip ko, punong-puno, paano po ako kikita ng pera? Puro pera talaga sa isip ko. No? At in-enroll ko po business administration kasi po gusto ko ng negosyo. Pero nanay ko gusto niya ng nursing. Okay? After ng enrollment ko, hindi ko nagsabi sa kanya. No, tuloy pa rin ako sa business. Nanay ko sobrang kulit. Gusto niya makita yung mga documents ko sa school para malaman niya talaga para siguraduhin niya na nursing pa talaga kinuha ko. Yun. Nalaman niya business administration. Sabi niya, Precious, kung hindi ka lumipat sa nursing, bahala ka sa buhay mo dyan. Hindi na ka mababayad sa tuition fees mo dyan. Patay kang bata. Okay? Sabi ko, okay, ako, wala naman akong choice Wala akong pera. Hindi ka alam ano gagawin ko. Lumipat ako sa nursing. Okay, itong nursing class. Wala ako sa focus. Halos lahat na sabi nila dyan, pasok dito, labas doon. So yun ang nangyayari dyan. Naging sikat talaga ko sa school na yan dahil sa isang makulit na bata, isang pasaway na estudyante at isang bobo na estudyante. Okay? Okay. Kasi po, pati mga assignment, mga class activity, wala akong ginagawa. Pag assignment, yung kinabukasan ko pa maalala, meron pala assignment, ano gagawin ko is ida nangopya ako sa kaklase kung meron pa oras. Kung wala na oras, zero. Zero na ako dun. Wala akong magawa. So, wala akong pakialam. Kahit ano sinasabi nila doon, wala akong pakialam. No? Kasi po, iba po ang sa isip ko. No? Pero, tuloy pa rin ang laban. Ginagawa ko yan. Tuloy-tuloy. So, after 2 years po, doon sa La Union na yan,
pumunta ako sa Manila kasi po meron pa akong kaibigan dito uli, puro kaibigan. Nag-message sa akin, Precious, punta ka dito sa Manila. Sabi ko, ano pa meron sa Manila? Mabago po ang buhay ko sa Manila. Sabi niya, punta ka lang dito, no? Magsama lang, magkita lang tayo. So, pumunta ako dito, parang iba ang ambience dito po sa Manila, no? So, nag-decide na ako na mag-stay ako sa Manila. So, doon po kami sa Las Piñas. Kawawang bata, doon po kami sa isang kwarto, sa squatter area, no? At ano meron po kami sa kwarto na to? Higaan at kadero. Okay, itong kadero po, super makinis. Bakit po? Mas makinis pa yung kadero kaysa sa akin. Kasi po, wala kami pagkain. Ang kinakain namin araw-araw, yung tinapay, yung monay. Okay, yung po kinakain namin, minsan puro tubig. Okay, so, hindi kami nagluluto. So, nakakatuwa, nakakaiyak, pero hindi ko alam. So, yun po. Hindi ko alam. Sabi ko, mamatay ba ako sa Philippines or mabubuhay pa ba ako nito? No? So, yung ginawa ko ba, nag-download ako po ng maraming dating sites sa phone ko. Itanong mo sa akin, anong hinahanap ko sa dating site? Hindi ko alam. Basta nag-download ako ng dating site. Okay, so sa dating site na yan, meron akong kilala. Nagtakpuan ko itong Chinita. Okay, ang batang-bata po, ganda-ganda. So akala ko, maging kami. Yung pala, in-invite niya ako sa Laguna. Ang saya-saya ko noon. Sabi ko, hindi ko alam kung ano mangyayari doon. So masyado yung expectations ko. Masyado, no? Nasobrahan. So pagdating ko sa Laguna, meron po siya kasama puro lalaki. Sabi ko, ano pa meron dito? Magde-dates ba kami? O papatayin nila ako dito? Okay? So, ang kapal ng mukha ko, galit na galit ako, no? Pero, parang, sabi ko, sige lang, makita kami kung anong mangyari. Sige lang. So, sabi nila, punta daw kami sa isang conference room. Ano pa meron sa conference room? Pumunta ako dito para makita ka, tapos dadali mo ako sa conference room. So, galit na galit. Hindi ka naman pinakita na galit ako. So, ito yung sinabi ko lang sa isip ko. So, sumama lang ako sa kanila. Pagdating doon, nakita ko nakalagay dyan, isang company na kilala ko, datik pa. So, hindi ko pa babagitin ng pangalan. Pero puro power lang po ang nangyayari dyan. Okay? So, after nung napaliwanag ang negosyo nila, so wala akong choice ayoko ng company na yan, ayoko din yung mga produkto nila, pero sumali po talaga ako sa company na yan dahil sa babae na to. Okay? Di ba mukhang babae ako? Okay? So, sumali ako talaga sa company na yan. Hinirit ko pa si nanay ko binigay sa akin ng pera, 14,000 pesos. Sumali ako sa company na yan. Okay? So, pero, ayun, binigyan nila sa akin ng 2 paper bag. Punong-puno ng produkto. Pampaganda, pampakinis, pampalaki. Hindi ko alam kung ano pinapalaki nila. Sabi ko, ano pa gagawin ko sa mga produkto na to? Sabi nila, ibenta mo o gamitin mo. Sabi ko, paano ko gagamitin ng pampaputi? Puputi ba ako dito? So, siguro medyo na-lighten na ako ngayon. Dati, para kang chakol. Okay? Sabi ko, puputi ba ako dito? Sabi nila, instant white. Anong tawag dyan? So, paano ako ibenta ng pampaputi? Hindi ako baputi. Paano ako ibenta ng pampakinis? Hindi man ako makinis. Daming tigyawat sa mukha ko. So, yung mga product na yan, pinatong ko lang sa lamesa. So, nilagay ko lang sa lamesa. Pero bago yan ma-expire, binigay ko sa mga tao libre. Okay? So, ang ginamit ko lang yan, yung isang parang vitamins, yun ang ginamit ko. No? So, yung iba, binigay ko sa mga tao libre. Kasi pag libre, wala nang usapan, wala nang tanong-tanong. So, binigay ng libre. Diba? So, ayun. So, after nun, nagsawa talaga ako sa company na yan. Bakit? Hanggang ngayon po, yung dashboard na tinatawag, wala po nagbinigay sa akin. Wala po nagbigay sa akin po. Nagpo-follow po ako noon. Nag-follow up ako. Sabi nila,
Bukas, Precious. Hanggang ngayon, hindi pa bukas ang bukas nila. Ewan ko kung kailan mabukas yung bukas nila. Okay? So, ayun. Pero sa lahat ng bagay po, meron po dahilan po. Alhamdulillah, nahihirapan na po ako. Dumating po sa buhay ko si Crowd One. Okay? Isang Pinay na hindi ko po kilala, na nagchat-chat lang kami sa Facebook. Tanong niya sa akin, Precious, ano ginagawa sa Philippines? Kung wari, no? Business, sabi ko, negosyante ako. Anong negosyo mo, Precious? Hindi, wala ka masasabi. Sabi ko po, ikaw, anong ginagawa mo sa Philippines? Sabi niya, meron siya negosyo, euro po ang kitaan. Pagbangit niya po ang euro, bigla, lumaki ang mata ko. Sabi ko, nandito ka lang sa Philippines, tapos euro ang kitaan. Nalaki ah. So parang too good to be true. Sabi ko, so ni-invite niya ako po sa BGC. Pumunta ako sa BGC, hiniram ako ng pera, no? Wala akong wala. Naghiram ako ng pera sa isang kapitbahay na hindi kami nag-usap, never kami nag-usap, no? So sobrang mabait mga Pinay. So shout out po sa inyo, no? Binigay po sa akin 500, pumunta ako sa BGC, nakita ko po sila. So mga 10 o 12 kami noon. Napaliwanag po nila ng Crowd One. Halos wala ko naintindihan. Tanong mo nila, Precious, naintindihan mo ba? Sabi ko, oo naman, para hindi ako mukhang syunga-syunga doon. Pero sa totoo, ang naintindihan ko lang po dyan is euro ang kitaan. Tapos yung sinasabi nila po ng income nila araw-araw. So po, kung ikaw po nandito po, tapos nakinig ka lang ang presentation ni Coach Beth, tapos wala ka naintindihan po, congratulations po. Pwede ka din kumita dito na wala ka naintindihan. Okay? So, yun po. So, sabi nila, gusto mo ba? Sabi ko, oo, gusto ko. Sasali ako. Magkano ba? Binanggit nila. Noon, 6,000 pesos lang yan. Wala din akong pera. So, paano ako sasali sa negosyo? Niisip ko pa nanay ko uli. So, itong nanay ko, ang bait. Pero dumating po si Crowd One. Bigla naging masamang tao. Okay? So, okay, sabi ng nanay ko, Precious, ano pala sinasabi mo? Binigay kita ng ganitong pera sa company na to. Tapos ngayon, wala pa nangyari. Gusto mo sumali sa iba. Precious, wala akong pera. Scam yan. Ito po, sinabi ng nanay ko sa akin. Sabi ko, Nay, paano mo nasabi na scam to? Sabi niya, sino bang pinakita yung negosyo sa'yo? Sabi ko, isang Pinay. Sino yan? Hindi kayo, iba ka, Precious. Sabi ko, iba, siyempre, iba naman ako. Iba din sila, pero tao-tao naman tayo. At mabait man sila, hindi naman sila scammer. So, nanay ko, wala. Lahat na sinasabi ko, parang wala siya maintindihan. Sabi niya, wala siyang pera. Sabi ko, ganun ba? So, galit na galit ako sa kanya. Pero, wala akong masasabi. No? Alam niyo po, simula nung araw na yan, I stopped talking to my mom like usually. Hindi na kami nag-uusap ng mayos, no? So, bumalik ako sa tao na invite sa akin dito. Kwento ko lahat sa kanya. Sabi niya, huwag kang mag-alala, Precious. Ang saya-saya ko, akala ko, i-register niya ako ng libre o ibibigay niya ka ng pera. Yung pala, sabi niya, magdasal ka, Precious. Sabi ko, matagal na ako nagdadasal eh. Anong dasal to? Special? So, pero, wala ding imposible kay Lord, no? Umuwi ako, nagdasal po ako. After 3 days po, kailangan din gumawa ng paraan. Wala po maulan ng pera sa langit, no? So, pumunta ako sa Facebook, nag-scroll lang po ako, meron po ako nakita dyan isang tao, feeling ko mabait. So, ni-message ko, umiram po sa akin binigay po sa akin ng 6,000 pesos. Diba? Buo ang 6,000. Itong araw na yan, simulang umaga hanggang bandang hapon, wala po ako nakain. So, patay talaga ako sa gutom yung araw na yan. Pag tumingin kayo sa tiyan ko nung araw na yan, makikita nyo po yung mga intestines ko. Okay? So, nahawak ko po 6,000 pesos. Ano pa? Bibili ba ako ng pagkain o sasali sa negosyo? Diba? Ano the obstacle? Sabi ko, humiran lang mo. Pag bumili ako ng pagkain, makukulang po ako pang negosyo. Baka hindi na ako sasali sa Crowd One.
At sabi ko, pag sumali ako sa negosyo na to, baka magbago po ang buhay ko. Sige, sabi ko, Lord, binigay mo lang itong pera sa akin para magnegosyo. Kung papatayin mo ako, kung mamatay ako, dahil sa gutom, ikaw na bahala. Okay? So, I gave up the money, bumalik ako sa BGC uli, sumali po ako sa crowd one, yung araw na yan. At pagdating ko po sa BGC, ito po, gaano kabait si Lord. Pagdating ko dyan, nasa 5-star restaurant po sila, kumakain ng mga masasarap ng pagkain na hindi ko pa natikman. Okay, never ko pa natikman mga pagkain na yan. Kumain po ako, nawala yung hiya ko bigla dahil sa gutom. Okay, so kumain po ako, tapos may take out pa. No, di ba social? Pagkita mo ko yung lakad ko sa BGC noon, akala mo ako ang may-ari ng BGC. Okay? So, ayun, sumali po ako sa crowd one. Member na, binigyan nila, na-register na, nakita ko yung dashboard ko. So, parang DVD, i-play the show. Okay, nakikita ko lahat. Nakita ko yung euro symbol, yung euro na symbol. No, wala pang laman kahit isang euro, wala pa. 0.00 po yan. Pero ang saya-saya ko nun. So kasi po, nikakulit ko po bigla ng 1,000,000 euro. Magkano po maabot yan sa Nigeria? Kasi po, 1 euro is 400 plus sa Nigeria. No? So bigla lumaki agad yung mata ko sa nakikita ko. Hindi kasya yung figo sa calculator eh. So, sabi ko, sige, ituloy natin to, no? Umuwi ako sa bahay, ni-message ko nanay ko, sabi ko, Nay, member na ako sa negosyo na to. Saan ka kuha yung pera? Huwag ka magtanong. Hintayin mo lang. Pag successful na ako, iso-surprise kita, no? Yun lang po ang sinabi ko sa kanya. Ang dami niyang message, kung ano-ano sinasabi, hindi ko nire-reply. Ang chat namin is pag umaga, good morning ma'am, kamusta ka? Hanggang kung ano-ano sinasabi, hindi ko nire-reply. Bahala na. So, ayun, ni-invite ko yung kasama ko sa kwarto, yung friend ko, yung dahilan kung bakit ako napunta sa Manila. Sabi niya, Precious, ang tanga-tanga mo. Sumali ka pa doon sa kabilang company, wala nangyari. Ito na, bago na. Sino ka? Wala ka bang utak? Kung ano-ano sinasabi, ako, galit na galit ako. Sabi ko, sige kung ayaw mo naman sumali, okay naman. Kung mawala din ito, okay din, pera lang yan. Hindi man ako mamatay dyan. No? Yun po ang sinabi ko sa kanya, ang daldal niya. So yung ginagawa ko para umiwas sa mga negativity na yan. Pag umaga, alis ako. Doon ako tumatambay sa SM South Mall, Las Piñas. No, doon ako lagi. Pag gabing-gabi ako umuwi sa bahay para iwasan ng away, no? So yun lang po ginagawa ko araw-araw. So, in-invite ko pa yung mga kakilala ko, mga kalahi ko, puro negative, zero. Sabi ko sa isip ko, parang totoo to wala na ako. Nawala na ako uli. Sabi ko, ano ba to? Pero isa po motivation ko po is meron kami group chat. At sa group chat na yan po, halos araw-araw po sila nagpo-post ng mga incomes ng mga tao. So pagkita ko po yan, sabi ko, tao man sila, tao din ako. So meron talaga sila ginagawa, baka hindi ko pa nagawa yan. At kung kumikita man mga to, balang araw kikita din ako. As long as sumunod po ako sa sistema. Di ba? So, nagtanong po ako sa kanila, ano pala ginagawa nyo? Bakit puro kayo income na income? Ako, nga lang. Sabi nila, Precious, huwag ka na mag-isa magpaliwanag. Kung meron ka po invite, idala mo sa Zoom o kaya sa offline presentation. So sabi ko, ganun pala yun. Okay. So sabi ko, sige. So nagsimula po ako mag-invite ng mga Pinay. Lahat ng kalahi ko, hindi ko na sila kinakausap. Lahat ng kakilala ko, sabi ko, hindi ko na sila kakausapin uli about sa negosyo. Sabi ko, sa Pinay na po. Sa mga Pinoy, mga mabait. Okay? So, yung first invite ko po sa dating site, sabi ko sa kanya, magkita tayo. Sabi niya, sige. Sabi ko, meron po ako ipapakita sa iyo na maganda. Sabi niya, ano yun? Networking? Sabi ko, hindi po ito networking. Negosyo po ito, maganda. Euro ang kitaan. Sabi niya, anong negosyo? Sabi ko, basta punta ka lang sa BGC, makita lang tayo. Kain lang tayo sa BGC.
So, sabi niya, sige, pumunta po siya sa BGC, no? Kumain kami, doon pa ako sa gilid, wala akong nagsabi sa kanya. So, yung ibang mga Pinoy dyan, sila po nagpaliwanag sa kanya. So, it was a third party approach, no? Sila po nagpaliwanag sa kanya, ako kumakain ng libre pagkain, super sarap. Kasi libre. Okay? Pag pera mo, masakit yan. Okay? So, no? So, ayun, nagustuhan niya po si Crowd1. Ayun, dati po siya, network po siya sa ibang company. No? Nagustuhan niya po si Crowd1, sumali po siya agad ng 3 account. Okay? So, bigla sabi ko, nabuhay po ako uli. Sabi ko, ganito pala yun. After lahat na pinadaanan ko, itong tao, bigla sumali sa 3 account agad. Sabi ko, ganun pala si Lord. Super bait. Okay? So, nabuhay po ako uli. Yung dugo, parang na-overflow yung blessing. Okay? So, hindi na ako, no one, like, I was moved, I was pushed, no? Marami po akong kinakausap, no? At yung pangalawang invite ko ng Pinay, matanda na po yan, 63 years old po. Ni-invite ko po siya sa BGC uli. Sabi ko sa kanya, punta ka sa BGC, makita tayo. Sabi niya, Precious, ano gagawin natin sa BGC? Ang bata-bata mo, i-delete mo ba ako? Sabi ko, punta ka lang sa BGC, gusto lang kita makita. So, pagdating niya sa BGC, doon ako sa may circle, puro mga magjowa, mag-asawa nandun. Sabi ko, patay tayo dito. So, pagdating niya, itsura ko pa noon, sobrang bata-bata pa ako noon. Pagkita niya ako, nahiya siya bigla. Sabi ko sa kanya, punta tayo sa kondo. Sabi niya, kondo, ano gagawin natin sa kondo, Precious? Sabi ko, wala lang. Punta lang tayo dyan, may birthday. Sabi niya, sino may birthday? Sabi ko, meron po ibang Pinoy dyan. Huwag ka na mag-alala, wala mangyayari sa'yo. No? So, sumama lang. Buti naman mabait. Sumama lang po siya sa akin. No? Pagdating kami doon, sa conference room ng kondo na yan, nagulat po siya, ang daming tao. Sabi niya, Precious, uwi na ako. Ano meron dito? Sabi ko, huwag ka na umuwi. Sayang effort mo pagpunta dito eh. Kaya lang tayo tapos umuwi ka. Sabi niya, sige. So pagtapos niya kumain, buti masaya yung ambience doon sa room na yan. So naging comfortable din siya. So napakinggan niya din yung presentation. Nagustuhan niya. Sabi niya, salamat sa pag-invite dito, Precious. Diba? Okay? Sabi ko din, salamat din sa pagpunta. No? Pero wala daw siya pera. Pero after few days po, nakutang po siya, sumali po sa Crowd1. No? So yun po, ito po ginagawa ko, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy po ko po ito ginagawa. After a few months po, yung pera po na kinita ko po, na hindi ko po akalain, I wasn't expecting that amount of money. No? So pinapadala ko po ng pera sa nanay ko, natakot. Bigla. Sabi niya, Precious, saan galing mga pera nito? Ano pala ginagawa mo sa Philippines? Mananakaw ka na. No? Sabi ko, hindi ako mananakaw. Nananegosyo ako. Anong negosyo? Yung sabi mo, scam. Wala na siya masabi. Parang gusto niya umiyak. Sabi ko, bakit? Sabi ko, enjoy mo lang yung pera. Huwag ka nang magtanong-tanong dyan. Sabi niya, buti ka pa, hindi ka nakinig sa akin. Buti, meron ka pang sariling decision. Sabi ko, basta pag alam ko ang ginagawa ko, hindi pa masama, hindi ako makikinig sa kahit sino. Kahit ikaw pa si Lord, hindi ako makikinig sa iyo. Okay? So yun. Naging masaya po siya, no? So she was happy na hindi ako nakinig sa kanya noon. Okay? So yung tao, yung kaibigan ko, yung kasama ko sa kwarto, sabi ko sa kanya, lilipat ako dito sa squatter area na to. Ikaw na mag-isa dito sa kwarto na to. No? So sabi niya, saan ka lilipat? Sabi ko, huwag ka na magtanong. Basta lilipat ako sa isang bahay. Okay. Sabi niya, sasama daw siya. Sabi ko, bakit? Bakit ka ba sasama sa akin? Kung tanga ako, bakit ka sasama ka sa isang tanga? Di mag-isa ka lang sa buhay mo. Okay, sabi niya, bakit? Saan ba? Bigla na bago ang buhay mo, Precious. Ano pala ginagawa mo? Benta ka na ng shabu-shabu, no? Sabi ko, walang ganon. Hindi ko kaya mga yan. No?
Sabi niya, ano pala ginagawa mo? Sabi ko, yung negosyo na dahilan kung bakit mo ako tinawag ng tanga. Sabi mo, tanga ako. Doon po ako kumikita. So nagulat po siya. Sabi niya, gusto niya raw sumali. Sabi ko, huwag ka nang sumali. Hindi ka namin kailangan dito. No? Pero ayan, pinilit niya ako. So sabi ko, sige, binigyan ko siya ng oras talaga. I-send mo itong pera sa GCash ko. Kung lagpas ng oras na to, wag na lang. Okay? So ayun, nag-send niya yung pera na yan sa GCash ko. Dinala ko siya sa BGC. O, pagdating namin sa BGC, na-inspired po siya, no? Kinausap ko tatay niya. Alam niyo po, buong pamilya niya po sumali po sa crowd one. Yung tatay niya po kumuha ng good account. 'Di ba? Ito mga tao na una na rin sa akin. Sila po humabol sa bandang ano, 'di ba? So, I think po hanggang diyan lang po ang kwento ko po ngayon. So, masasabi ko po sa ating mga lahat po nakikinig po ngayon is kung ikaw hindi ka pa member at kung ikaw ngayon ka lang po nadinig po itong presentation, kung ikaw po ay may pangarap, nasa tamang kamay ka na po. Okay? Ang kailangan mo gawin is mag-decide ka po. Okay? You have to take up the challenge po. Kung naghanap ka ng madali, wala pong madali, okay? Ang kailangan mo gawin is buksan mo inyong isipan at gawin mo po itong negosyo at hindi ka po mag-isa po sa negosyo na to. Hindi ka po gagawin to mag-isa. Nandito po kami lahat, mga coaches, marami po tayo po dito sa Pinas, no? At kayang-kaya po magbago po ang buhay mo. At kung ikaw po nasa loob ng graduan ka na, member ka na po, ituloy mo lang po yan. Okay? Kahit po anong pinadaanan mo ngayon, balang araw, ikaw ang haharap sa kamera. Ikaw ang sisigaw kung ano nangyari sa buhay mo dahil po sa crowd one. Okay? So, tandaan niyo po, kung ikaw mag-isip-isip pa dyan, sabi, too much analysis po, leads to paralysis po. Wala po mangyari sa kakaisip. Decision lang po. Okay? At determined ka po. Kung gusto mo mag-succeed po, kailangan mo is STD po, sabi ng isang coach. No? Yung STD po, hindi po yung sakit na sa isip mo. Ang STD po, sipag, tiyaga, determination. Siyempre, determination po leads to success. Yun po ang hagdanan sa pag-asenso. Kung ikaw determined, kung ikaw alam mo yung target goals mo, anong gusto mo maabot po sa buhay, mangyari po talaga yan if you are determined. No? At maghanap ka ng mga mentors po, baguhin mo po yung mga circles mo. Kung mga circles mo ay mga puro marites na walang kwenta, maghanap ka ng circle na puro marites na may kwenta about sa negosyo mo. Okay? Kasi kung ikaw po ang chismosa na walang kwenta, wala mangyayari sa buhay mo. Okay? Okay? So, pero kung mga kasama mo ay mga milyonaryo, mga successful sa buhay, syempre, ikaw, maging successful ka din. So, dapat po, wise po tayo po sa buhay na to. At kung wala kang dahilan kung bakit mo ito gagawin, isipin mo lang mga anak mo. Okay? Kung okay na ang buhay mo, isipin mo lang mga anak mo, okay na ba sila? Kung dadahin mo ang anak mo sa isang lugar, sa supermarket o sa mall, tapos ituro niya isang toy dyan, tapos bibili mo agad na wala kang iisip na pera. Sige, wag mo nang itong gawin. Pero kung ikaw nandyan, dahil mo anak mo sa mall, tumuro siya sa isang sports na toy car, hindi mo mabili, gawin mo itong negosyo. Kailangan mo po ng extra income. Okay? At marami po tayo na pinadanan sa buhay na hindi natin, ayaw natin na maranasan natin yan, na mga anak natin yan. So, paano po tayo puputol ng kahirapan sa pamilya? Nasa inyong kamay po, wala po sa iba. Kung nanganak ka sa mundo na to na mahirap ka, na mahirap pamilya mo, pwede ka po putulin ang kahirapan na yan. No? So, masama po kung mamatay ka na mahirap ka din. Sabi nila, hindi po magdadala ng pera po sa langit.
May anak ka naman sa mundo na to, yung mga anak na pinanganak ka sa mundo na to, sino ba maalaga sa kanila? 'Di ba? So, we are not building wealth para sa ating sarili. Yun po ang punto. We are building wealth for our generation, for pamilya, at sa mga nangangailangan. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po. And God bless. Thank you. Back to you, host. Maraming salamat, Coach Precious, sa napakagandang story ng buhay mo.